Okay, so Gilas fans, mag-ingay. Pati na rin yung mga haters kung gusto nyo mag-ingay, go on. Kasi naging masaya naman yung window 1 ng ating national team for that FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. So, halina, pag-usapan natin sa isa na namang episode ng ating License to Shoot podcast, ang ating Gilas Pilipinas, yung nangyari sa kanila this year, 2-0 nung window 1. And I'm Miggy C alongside Aaron D and William Go. So yun, mga Gilas fans tong dalawang to, mga We all are. We all are. tumutok nung last week. So yun, William, unahin kita. Ano yung masasabi mo dun sa first game natin for 2024, which is yung kalaban natin yung Hong Kong. Yeah, Gilas versus Hong Kong. Actually, second quarter lang nasimulan ko mapanood kasi nasa ano pa ako eh. Parang kakauwi ko pa lang nun, galing ako sa labas nun eh. So, 'di ba nung tambak pa yun, alala ko nag-uusap tayo sa group chat eh. Bigla si Aaron sabi niya, "Uy, grabe dikit, di makatambak yung Gilas." Ganyan. 'Di ba? So, parang pero I see it as kahit pa paano na-execute naman nila ng maayos yung sistema. It's just that yun nga na parang may amuyan pa eh kasi syempre ito parang sige nagpa-practice sila. Pero iba pa rin talaga pag actual game na eh. So yun nga parang nagkakapaan pa sila na paano to outside or yeah during the game pag actual game na mismo. And then ayun biglang second half nagbago ang lahat. Diba? So mas na parang kahit papaano the luck factor. I mean, of course hindi lang luck 'yan, pero 'di ba? Nakikita naman natin na parang the stars were aligning kasi naka-run nga sila. So obviously, they were they were executing their schemes properly. Yun yung biggest observation ko eh. At least for the first game. Okay, so yun, first game natin, think not super good start as we want to, pero at the end of the day, we Oh, came as a yung better team. finish. Oh, Yung we started finish as a yung better parating. team and we ended as, syempre, the better team. So, yun, punta naman tayo sa, eto, Gilas versus Taipei naman, yung second game nila. Na naalala natin last week, nung ating, or last episode at least, pinag-uusapan natin yung Taipei, may konting threat factor yan. Pero, medyo ginulat tayo ng Gilas kasi dinoble lang naman nila yung total score Hmm. against Chinese Sakto, di Taipei. ba? Saktong, 106 to 53. So, ikaw, ayun. Aaron, as someone na tumututok talaga sa Gilas din. Gilas versus Chinese Taipei. Well, for me, medyo nagulat ako dun sa score kasi kung nakita nyo, 106 to 53, so they won by about 53 points. Actually, mas in-expect ko na yung Hong Kong yung mas tatambakan ng Gilas eh. Pero gulat ako na yung Chinese Taipei pa yung tinambakan ng 50 dito. And to note lang is yung New Zealand game, New Zealand versus Chinese Taipei na nangyari, yung score was 89 to 69 in favor of New Zealand. So, 20 points lang yung lamang ng New Zealand dito. So I thought na itong Chinese Taipei mas papalag against sa atin sa Pilipinas. Pero yun na nga, ganda ng laro nila Kai, ganda ng laro ni Brownlee, pati si KQ. Actually, marami pati sila Oftana. It's really a team effort no against Chinese Taipei. So yun, tinambakan nila 50 points. Nakita natin yung triangle offense. And in a way then, yung Chinese Taipei was really kulang din kasi wala yung naturalized player nila na si Artino, di ba, yung malaki. So, Mm. wala pang matchup kay Kai. And then, meron din mga ibang players na wala. So, yun. Kulang-kulang din sila kung isipin mo. So, yeah. But then, basically, it's still a good win for the Philippines na natambakan nila ng 50 points, 53 points. And napakita nila yung offense nila, pati defense in that game. Okay, so to add lang, kulang din naman tayo nung Chinese Taipei, di ba? Wala si Jamie Malonzo, one of our wing players for Di ba starter siya nung Gilas. nung first game? Aaron, Starter ba siya? starter ba? Hindi actually. From what I can recall, the starting five was Oftana, Dwight, Si Kai, Oftana. Brownlee, Okay, tsaka okay. si Thompson. Hmm. Si So yun, Scotty, given naman yun eh. yeah, 2-0, ganda yung pinakita nila. Well, although, syempre, coming into this window 1 naman talaga, high hopes for Gilas. And actually, medyo, parang ano naman alam naman natin na mas angat tayo in terms of these two countries naman nakalaban natin noon, in terms of basketball.
So, they executed well and resulted really well as well. 2-0 nga. Pero ngayon, pag-usapan natin, syempre, yung isa sa mga highlight this window is nasubukan yung sistema ni Coach Tim sa FIBA level. So, at least FIBA Asia level. So, kayo, anong tingin nyo dun sa panibagong gilas with the system of Coach Tim Cohn? Pinakagusto ko yung ball movement. As in, ilang pasa, obviously, hindi mo naman may mga instances pa rin na mapapadribble ng matagal. Pero, 'di ba, parang hindi nila, parang they were really looking to pass imbes na trying to break down their defender, 'di ba? Kasi ako, isa mga pinaniniwalaan ko sa basketball is kapag hindi mo alam kung ano yung gagawin sa bola, ipasa mo. Yeah, so yun talaga ang hanapin nila, o sino yung better option. Tapos meron pa nga isa si Brownlee, 'di ba? Parang he had a good look. Tapos si Oftana had a better look, binigay pa ni Brownlee kay Oftana, kaya ka wide open three. Si Oftana ba yun or si Tamayo or si KQ sa kanila, pero pagkakalam ko talaga si Oftana. So yun yung ko na everyone's playing the right way. Ikaw, Aaron. For me naman, yun, mas gusto ko nga yung ball movement now, especially against dun sa mga zone defense nung Chinese Taipei tsaka Hong Kong. Kasi hirap nga sila mag-match up sa atin, di ba? For one-on-one, man-to-man, di nila kaya. So, nag-zone sila. And yun, ang ganda ng pagka-break ng zone. Ang ganda ng adjustments ni Coach Tim na linagay niya si Scotty as the flasher dun sa middle. Tapos pati yung triangle offense, nakita natin na na-execute nila ng maayos. And just to mention nung first episode natin about Gilas na mention ka na very excited ako para dito kay Kai. And yun na nga, nakita natin na lumabas na yung laro ni Kai dito sa triangle offense. Pati yung passing kasi against Chinese Taipei, naka 5 assists siya doon. So parang mas Mhm. na-showcase na niya dito, di ba? Mas nabibigyan siya ng opportunity to facilitate, to share the ball, to Tsaka decide what to do with the kumpiyansa. ball. Oo, di ba? Mas pinapalaro siya. Actually, I think he played about 20 minutes lang. And in a way, that's not that long. I mean, it's half the game. Pero isipin mo like Quality. wala kasi si AJ Edu, wala kasi si Junmar, 'di ba? So talagang mabibigay dito kay Kai yung minutes doon. And yun na nga, like ang ganda nung napakita ni Kai, pero marami pa ring doubters, marami pa ring haters na nagsasabi like Di, Chinese Taipei lang naman yan, Hong Kong lang di naman yan, 'di mawawala ba? yun. 'Di ba? Eto, Like Aaron. sino ba Yun, kalaban nila, 'di ba? Maliit lang ganun. So yeah. Eto, Aaron, since yun nga, ikaw, last episode, ikaw, isa sa mga nilook forward mo for Gilas is si Kai Soto. And we know naman si Kai Soto, hindi man niya gugulatin yung mundo tulad ng dati, pero at least napapayanig niya pa rin. And in this first window, dalawang 2 games, double-double pareho. Ano yung factor niyan? Tingin mo bakit ang ganda nung pinapakita ni Kai Soto for the first window? Is it because siya, mas kaya niya yung mga nakatapat niya system or what do you think? Well, first of all talaga na-mention ni Kaito when he was interviewed, sabi niya na he feels really comfortable playing under dito kay Coach Tim. So I believe that's a really big factor as a player, di ba, na alam mo yung coach mo, binibigyan ka ng opportunity, binibigyan ka ng touches, binibigyan ka ng confidence na gawin kung anong gusto mo, gawin kung anong kaya mo. And of course, we can't, kailangan natin i-admit na, of course, tong Chinese Taipei at Hong Kong, wala naman silang 6'10", Mhm. 6'11", 7-footer na talagang kaya mag-match up kay Kai na one-on-one, di ba? I think the biggest player was itong si Duncan Reed, yung naturalized ng Hong Kong. Yun na siguro yung pinakamalaking challenge ni Kai, pero Naturalized ba hindi yun? pa rin, Mm. yeah, he's naturalized, si Ah, Duncan Reed. pero kasi di ba Hmm. naglaro siya sa Bay Area nun? I think considered siya citizen kasi may passport na rin siya, di ba? Parang ganun. Okay, okay. Pero yun na nga, as to mention, parang si Duncan Reed naman, I mean, not to throw him under the bus or anything, pero like, di naman siya world-class player, world import player na yung parang pwede natin i-judge yung performance ni Kai against him, di ba? Pero nonetheless, ang ganda pa rin ang pinakita ni Kai. So, hopefully we see more of that in the coming games, most especially against New Zealand this November. Feel ko yun yung totoong test. And to add lang Right. din kay Kai, kasi feel ko nakatulong rin na ngayon mas healthy na siya. Kasi 'di ba nung prior to World Cup nun, 'di ba, parang questionable pa kung makakalaro siya kasi sa likod ba 'yun, sa back, 'di ba, parang Tama, may tama. injured Yeah. siya. So, yun, syempre matagal-tagal na rin yung World Cup. So by then naka-recover na siya. And now nung parang mas siya,
na mas healthy na siya. And add na rin natin the fact na alam naman si Coach Tim, 'di ba? Parang malaki yung tingin niya sa big men, like no pun intended, pero 'di ba parang yun ang gusto ni Coach Tim, most of yung kumbaga sa system niya, most of it would revolve around the big man. And yeah, actually, isa sa mga ano yun, isa talaga sa mga strengths, isa din yun sa mga ano, ano ba tawag doon? Principles ng Triangle. triangle offense. Oh, kaya Diba? nag-dominate si Shaq dahil sa triangle. So yun, pero yun, after discussing about Kai Soto, yung isa din naman sa mga players na nilulook forward mo, William, si Kevin Kiambao, nagpakitang gilas din naman it was against Hong Kong. Oo, Believe he scored 15 points, 3 rebounds, 2 assists. Tapos nung sa Taipei naman, medyo tahimik pero double digits pa rin for Kevin Kiambao. Ngayon, ano yung masasabi nyo kay Kevin Kiambao ngayon? Balik siya sa FIBA stage or FIBA Asia stage. Parang, wait lang, sorry. Yung huling laro ni KQ nung it was 2022, napakalayo na nung ano oo, ang napakalayo na nung layo. improvement eh. So, Layo. ngayon, nakita na natin ulit siya sa FIBA Asia stage after him getting an MVP and a championship in the LSU. Ano yung tingin nyo, ano yung nagbago kay Kevin Kimbao and what to look forward for him? Well, 'di ba, syempre si KQ yung biggest strength niya sa court is yung passing niya. So, napunta siya sa sistema wherein sobrang emphasized ang passing. Kaya 'di ba parang na-showcase ni KQ yung parang yun, his ability to look for his teammates, set up his teammates. 'Di ba may isa pa nga parang may connection na magandang play na connection nila ni Carl. Tapos alam ko na yung anchor pa nga nun was si Carlo Pamintuan, 'di ba? Parang biniring up niya yung familiarity ng dalawa sa NU from NU High School. Then yun nga, nakikita natin na kaya rin ni KQ pumasa, tapos yung versatility niya, 'di ba? As promised ni Coach Tim, 'di ba? Yung palalaroin siya sa position na kung ano kailangan. Kasi either way, from 5 to 2, kaya naman ni KQ laruin yun like in a very solid level eh. Hindi yung papag tres mo pero subpar lang, pero pag 4 elite, 'di ba? Pero hindi, kaya niya lahat eh. So nakikita rin natin na talaga mina-maximize ni Coach Tim yun. Kasi kahit medyo garbage time na nung Chinese Taipei, 'di ba, nakakailang tira pa rin si KQ nun. Kaya parang feeling ko siya talaga yung binibuild up to be the future, sila ni Carl. Definitely, even though si Carlata nung sa Hong Kong medyo nung last minutes na rin nata nalalaro Hmm. yun. Pero kayo, aside from yun si Kai Soto, si KQ, sino ba yung mga Gilas players na nagpakitang gilas for Si Carl. Philippines? Si Carl. Pwede rin si Carl. Although si Carl kasi, yung difference nila ni KQ was, si KQ coming from, kumbaga, a dream season. 'Di ba? Naman season, lahat nga ng awards hinakot niya, 'di ba? Like lahat ng possible individual awards hinakot niya. So, safe to say na sobrang parang angat na angat yung kumpiyansa ni KQ, tapos nanggaling pa siya ng solid, hindi naman solid, pero he had a good stint Solid, sa solid ano, yun. Solid solid yan, sa solid yan. SGA. 'Di ba? Kasama niya pa si Dwight Howard. So, safe to say na angat talaga yung kumpiyansa ni KQ. Si Carl kasi, magaling naman siya. Nakikita naman natin may spurts na kung saan maganda yung game pinapakita ni Carl. Pero nanggaling si Carl sa bangko siya sa B-League. Kaya parang kahit papaano medyo nakakababa pa rin ng kumpiyansa. Kahit sabihin natin nandyan yung galing, di ba? Pero since, yun nga, kumpiyansa mo baba kasi hindi ka nakakalaro eh. Yan, parang factor din siya. I see it as a factor din for Carl. Pero, di ba, parang, kaya kahit papaano, di ba, binibigyan din siya ni Coach Tim ng kumpiyansa nun. Which is something that I really like to see. Kasi, equal opportunities, nakikita ko sa players, parang lahat sila kumpiyansa maglaro eh. Ikaw ba, Aaron, siguro aside from, yung dalawa, si Kai, si Kevin, sige, sama mo na rin si Carl. Sino pa ba yung nagpakitang gilas for Philippines?
I just wanna add on that, na dati, di ba, yung debate Carl versus Kevin, like, sino mas magaling? Mhm. Dati, yung mga fans talagang majority kay Carl, di ba? Like, Carl Tamayo, Oo. mas magaling. Ganun, ganun, ganun. Pero if may kita mo nga, marami na nagsiswitch, di ba? Kasi kita mo naman yung improvement ni Kevin. Iba Iba na rin talaga. eh. Parang ma-argue, di ba, ng mga fans na si Kevin na yung mas angat kay Carl. I mean, not that we're trying to, na it's a competition between both of them. Kasi magkaibigan naman yan, di ba? Mag-teammates yan. Tsaka sa national team magkasama. Pero, yun na nga, di ba? Like, from that comparison, may kita mo na parang maangat na rin si Kevin. Hindi na si Carl yung parang yung star talaga, di ba? Pero, yeah, just to talk about the player, of course, we have to mention ating naturalized player, si Mr. Justin Brownlee, talagang nagbuhat dito sa dalawang game. So, first game against Hong Kong, 16 points, 7 rebounds, 7 assists, 3 steal. Against Chinese Taipei naman, 26 points, 13 rebounds, 5 assists, tapos 2 blocks. So, talagang dominate to si Justin Brownlee, ginawa niya lahat. And Akala mo hindi I feel nangalawang like eh. Oo, di ba? Tama. Galing lang dun 'Di ba? sa long break niya na sinasabi pa niya, di pa siya 100%. Talagang parang wala lang, di ba? Iba Pero talaga eh. parang I just wanna highlight na how comfortable the locals are to play with Brownlee. Kita mo Sobra. naman na parang, di ba? Parang hindi siya, I mean, import siya maglaro, pero yung tingin ng mga like teammates niya, di ba? Hindi siya yung parang how do I say this? Na-elevate yung games ng mga lahat Hindi ng sila locals around him, di ba? nai-intimidate. Tama, di ba? Oo. Kasi parang na-notice ko rin yun din kay Clarkson. Kasi di ba syempre, I mean, kahit ano sabihin natin, Jordan Clarkson, NBA player yan eh. Diba? So parang may intimidate yung players, masa Facts like starstruck. kay JC, di ba? Yun, masa starstruck o di kaya parang ay, yeah, syempre may intimidation factor na we NBA player to. Sige, baka mamaya pag, di ba, parang pag na-judge ka ng NBA player, di ba, parang kahit papaano may impact yun sa'yo. Eh, I still remember last year, yung first window ni Justin Brownlee sa Gilas. 'Di ba? Parang nag-practice sila tapos in-interview si Dwight Ramos when he was asked about Justin Brownlee. Dwight Ramos called him the perfect teammate. Sheesh. Perfect teammate. 'Di ba? Yun Eh. yung ano kay Brownlee. Kaya yun yung gusto ko kay Brownlee kasi kumbaga, parang kaya niya magbuhat pero hindi niya hindi yun ang priority niya. Kumbaga ang priority niya is paano ko pagagalingin yung apat na kasama ko sa floor. And May yun. may quick question ako sa inyong dalawa. Oh, Sige lang. After seeing the recent performances ni Justin Brownlee dun sa Asian Games, pati Hmm. dito sa last qualifiers, kung pwede kayong mag-turn back ng time dun sa World Cup, sino pipiliin nyo? Clarkson o Brownlee? ever since naman sold talaga ako Brownlee. Eh. Jerwin Kako. De, joke lang. Hindi, pero Di, ever since idol ko talaga. kasi yun eh. Ako, Oh, hindi ako, yun nga, ever since sold talaga ako kay Brownlee nun. I mean, not because of the talent, but more of the fit nga talaga. hmm. Diba? So, yun Actually, yung, ako ano din, eh. ganun din ako kasi mas gusto ko yung fit eh kaysa yung talent. Oh, Pero at the same time, hindi ko sila masisisi na oo, NBA, na kahit ano sabihin mo, NBA player Clarkson pa rin yun yun. eh, 'di ba? So parang ako din naman yung nandun sa posisyon nila. Baka mahirapan din ako makapili nun. 'Di ba? Oo, mahirap I think, yun. 'di ba? Kahit Even sabihin yung natin NBA ano eh. players, pinag-isipan din nila yun. Kaya ganun. Siguro ano lang. Syempre ngayon, medyo ilan taon na ba si Brownlee ngayon? Silang 35, 30. Oh, di kaya pa niya yun, 'di ba? So kaya pa parang yan. sa next few windows and FIBA Asia sa Pero 2025, mm, we're yung, gonna yung see ano rin, something. sige, yung ano ko rin kay Justin Brownlee is, si Justin Brownlee ever since, 'di ba? Parang kahit nung bago pa siya nagilas, alam mo nang talagang magaling 'yan eh. 'Di ba? Like we all know how good of a player Justin Brownlee is. Pero pag pinapanood mo siya, parang ma-amaze ka pa rin na "Ang galing talaga nito." Parang hindi ka masasawa panoorin kung gaano kagaling si Brownlee. Alala ko nga nun eh. Kasi I mean, it's no secret naman sa mga nanonood ng Natatawa lang podcast ako kasi natin. sa mga sinasabi mo sabihin, ang magandang iribat lang diyan. Kabarangay ka kasi. O yun nga, yun nga, yun nga, yun nga. Yun nga yung Ah, yun yung sasabihin ko. Yung sasabihin ko next. 'Di ba? I mean, it's no secret naman sa podcast na Hinebra fan ako. So may time, 'di ba? Syempre masakit sa amin na nawala si Brownlee, which 'di ba, na wala naman yun sa control namin. 'Di ba? Pero kaya may mga times noon talagang pag kunyari wala akong magawa,
niya. Ang ginagawa ko, nanonood ako ng mga highlights ni Brownlee. Sipin mo, napanood ko na yung game, tapos pinanood ko ulit. Parang na-amaze pa rin ako na parang ang dali ng basketball kay Justin Brownlee. And siguro, yun din yung reason bakit ang ganda ng pinapakita niya in the Gilas Oh, uniform, bakit siya kinuha sa naturalized mm. import to Kaya begin with. kinilig And ako now, nung hinay five ako nun ni Brownlee isang game. Nanood ako live nun eh. Kasi baka di dapat ka na, ano, no, hindi parang kasi di ka ata paano na siya eh. naligo nun ah. Hindi ako Di ka, nagugas ng kamay. Joke lang. Di, pero kasi ano yun eh. Alala ko yun, sa MOA yung game na yun eh. Patron kami nun. So, di ba, ano, pabalik na sila sa dugout. So, syempre, gusto ko sana magpa-picture kay Brownlee. Brownlee yun. So, ang daming na pumipila. So, sabi ko, sige, at least makamayan ko. As in, no, in-outstretch ko yung arm ko kasi best player siya nun eh. So, syempre, last siya papasok sa dugout kasi i-interview pa yun, di ba? Kasi gumanon ako, in-outstretch ko yung arms ko. Ako pa yung una niyang kinamayan. masyado ka naman kinilig. Pero anyway, No, mukhang Justin Brownlee yun eh. na ano na tayo, Nawawala na tayo. nalilihis So na tayo sidetrack dahil na. sa ano oo. Dahil Oo. masyado kang May in isa pa love nga kay akong babanggitin Brownlee. na ano Ah, sige, pampasidetrack. go. Gusto Sige. nyo? Ah, sige, sige. Sige, oo, go, go, go. Sige, dagdag Gusto mo nyo ng din yan. gusto nyo ng juicy na sidetrack? May nag-post ngayon sa Tiebreaker Times. Jamie Malonzo figures in a brawl with Oy, alleged MMA fighter. wag yan. Hindi natin ano yan, hindi natin scope yan. Wag na tayong umano diyan. Kita Basketball ko lang. lang lumabas ngayon, no? Alam ko yung kagabi pa yan eh. Ay, hindi kanina umaga lang pala. So, allegedly lang naman. Oh, Lagyan na natin ng wag, konting light. sige, sige. Allegedly lang naman as of the moment. So, Oo. kung ano man yung siguro, di natin alam kung baka yan ba yung reason or other reason kung bakit hindi siya naglaro kahapon dun sa Taiwan. Ay, Si ano, si Taipei. Mark yun, 'di ba? Mark Lee, Ah. yung kaibigan natin. Nang katabi niya nga si Malonzo nun eh. Nakita ko kasi nanonood ako sa live stream. Sabi ko, si Mark Katabi ba niya yun? ba nun? Hindi naman So necessarily, nandun si same row Malonzo. sila. Oo, andun siya sa tabi ng bench. So, Courtside seat. so kung ano yun, kasi sorry nakita ko din kahit papaano konti yung video. Yung video parang sa States ba yun? O dito sa Pilipinas nangyari yun? Yun nga Di eh. ba sa KFC daw? O Parang, mukhang ganun nga eh. Sabi fast food. Mukhang KFC naman yung pinaka-resemble. Yung ano yung setup. so, so di ko alam. So parang, hindi ko pa siya ma-figure out. Pero syempre, as a Gilas fan, medyo nakakalungkot di siya naglaro kahapon. Knowing na, ano pala to, si Malonzo, double digits din siya nung Hmm. against Hong Kong, 11 points, I guess. Tsaka So yun. si Jamie Malonzo, ano rin niya, kaya nga shoe-in yan sa Gilas eh. Kasi, kumbaga, he can pass up as ano eh. Parang perfect international player. Oh, teka. Para yung sidetrack natin mapunta sa tamang daan. Tingin nyo kung ano mangyari dito sa alleged na issue na to. Gaano kalaking impacto for Malonzo and to the national team? Balik lang natin sa daan. O ano? Ang tanong, Malaking impact yan. hindi, pero ang Sige. tanong, Unahin ko muna sige, si Aaron ko Aaron. muna. Si Sige, ikaw Aaron muna. muna. Unahin ko. Big impact yan kasi parang siya na talaga yung prototypical small forward natin, di ba? 6'6", long, athletic, can shoot from the outside, can dribble, kayang tumakbo Perimeter around the floor, defense. di ba? Oo, pati Mm. defense, di ba? Yun ang mahalaga pag kunwari kalaban natin sa World Cup or kahit yung mga OQT, di ba? Mga European, Americas teams, ganun. So really, that's a big factor para sa atin. Kung if ever na may mangyayari dito na mawala siya or ma-injure siya or maban siya, whatever, I don't know what's gonna happen. Pero yeah, Okay, so actually ako, di ko sure kung mababan naman ng Oo, FIBA. Pero hindi parang naman ano ng FIBA baka yun eh. baka baka hindi. Siguro Hindi suspension the naman nila most. scope yun. Hindi naman O nila scope yun eh. Kung may magsa-sanction man sa kanila, yung SBP lang yun. teka, William, yung puso mo. Hindi. Relax ako eh. Masyadong naatake yung pagiging Hindi. No kabarangay, ano to. Walang sige, halong sige. pagiging kabarangay to. Pero yun nga, kasi kaya rin for me na ano kay Malonzo is, tulad yan ng sabi ni Aaron, o hindi lang basta kabarangay, Lasal din pala kasi Lasal si Malonzo Oo eh. nga pala. Oo. So, yung ano rin kay Jamie, yun nga, siya yung isa sa mga perfect players sa international setup kasi may, yun nga, length, yung outside shooting, athleticism, perimeter defense, well, everything yun. Parang kumbaga he can pass up as a perfect player sa international stage. So, I mean, tapos 'di ba short pa yung pool ni Coach Tim. Kaya nga naglaro pa nga kaya nga 'di ba kinall up niya pa si Japet kahit
Oo, Kahit tama. nag-announce na ng retirement from national team duty si Japet, di ba? So, alam mo na big plan si Jamie doon. Tapos, yun nga, di ba? Malaking blow yun. Tapos, tapos parang yun nga, isa siya sa mga ano eh. Kunyari, sabihin natin masanction si Jamie, suspended. Di ba? Kung ano, parang mahirap maghanap ng kapalit niya na basically was like Jamie Malonzo. Kasi ang naiisip ko na pwedeng ano sa kanya, although wala masyadong athleticism, si Arvin Tolentino. Fit din sa Medyo. Meron, system ni actually, Coach Tim. meron. Sino? Yan, Si sige, sige, ano, sige. Banatan mo. si William Navarro, pinaka-similar ng Uy, pwede, playstyle tsaka pwede. height. Kala ko William ko Oo sisigaw nga mo eh. eh. Na, Akala ko medyo, kukukingin mo. Hindi, hindi, pero pwede ano, William tama, tama, tama. Navarro. Mas accurate 'yun kasi yung Arvin Tolentino mas shooter yung ano eh, mas ganun ko siya Oo. nakikita eh. Yung William Navarro tama. So, Mas versatile si William Navarro. Pero mm. di ba naglalaro na yun ngayon sa Hindi, PBA? babalik pa lang ng injury. Kaka, ano ba, na-injured siya. Oo, So, babalik ACL. pa Oo nga lang pala. siya. Kasabay ata ni Save Lucero next conference. Pero anyway, Ah, yun nga, so yun si Will na, Navarro pwede, pero injured pa rin. Hindi pa natin alam kung kailan babalik eh. pero ano, kung, Malapit kung ano na. mang mangyayari, kung biglang magka-call up yun for November, di ba? Oo, hindi, Ano, tagal pa imposibleng, yun eh, di ba? imposibleng hindi Gagaling at mapapansin ni Coach Tim magbe-break yun. in pa ulit yun. So, At saka yeah. kasi yun nga, si William Navarro, di ba? I mean, he has the talent, pero he's more of a system player din kasi. Alam naman natin, Coach Tab pa lang sa Ateneo, tsaka nung magkasama sila sa Gilas nung pandemic. Nakikita natin yung parang mas, parang kahit sabihin natin talent-wise, magaling si William. Pwede, parang pag nilagay mo siya sa system, parang mas ma-unlock mo pa yung galing ni William eh. Pero ano, to add lang din naman. Medyo lumiliis na ulit. Pero maganda yung ginagawa niya sa Northport before na-injured siya. I believe Hmm. rookie triple-double ata yung nagawa niya noon. So, very rare to do. So, yeah, a good prospect at the wing for Gilas. Ngayon, pag-usapan naman natin yung ano, like whole lineup of Gilas. Kasi napag-usapan yung mga players na natuwa tayo, 'di ba? Mga players na may mga kung ano man nangyari with the past week. So ngayon, overall, Gilas lineup for this window hanggang papuntang next window. What do you think of this 12 Gilas players na meron tayo? Okay na ba kayo dito? Or may gusto kayong palitan? Or like, okay, anong tingin nyo dun sa 12 natin? Kasi ako na mauna. For me, okay na rin naman na. Kasi, di ba, I mean, obviously, may mga hater nagsasabi na mahina daw yung kalaban. Pero, still though, kahit papano, nakapag-practice sila, they were able to practice as a group in an actual game. Diba? So, parang, ang for me kasi, ang sa past Gilas programs, I mean, kahit sabihin natin maganda yung mga teams natin, ang nakulangan sa atin nun was continuity. Kasi 'di ba ang daming major changes eh. Okay sana kung yung changes is yung mga small pieces lang pero lagi big pieces ang kapalit eh. So, yun yung parang nade-derail yung development ng program sa past program. Eh ngayon, for me, sige, yun nga, parang may mga small pieces like yung mga mention natin na sina Arvin tsaka si William. Pwede silang siguro kahit practice lang ng pailan-ilan. Diba? Kahit sila lang sa small pool na gusto nga ni Coach Tim kasi 'di ba gusto nga niya ng small pool. Pero at least ito, bigyan na ng continuity, tuloy-tuloy mag-prepare sila, 'di ba? Kasi next window, I believe November. Kapag alam niyo pakitama na ng kung mali yung tingin ko kung kailan yung next window. Pero Ikaw, 'di Aaron. ba? Ay, sorry. Sige, tapusin mo muna yan. Pero Sorry, yun, di sorry. ba? Parang continuity, yeah, tuloy lang nila at least a certain program. I mean, of course, sana wala namang mangyaring injuries. And of course, sana si Jamie, kumaga wala namang, hindi naman maging big blow yung incident na yun. Ikaw, Aaron, thoughts about the lineup? Yun. I think maganda na yung core nila, the whole lineup, the whole roster, it's good. May chemistry na sila. And wala pa yung dalawang big man na si Junmar tsaka si Mhm. AJ. So, really exciting to wait for them na pumasok sila. Pero siguro yung lineup na to is okay na. Like, the players are okay. As of now, di ba? Pero
Actually, kahit sila Newsom, di ba, maganda pinakita. O Kahit sila yun din, CJ, di Oo. natin si nabanggit si Scotty. Newsom. Mababanggit naman natin si Di ba? Newsom Ang ganda after ng ilang weeks defense. sa ibang episode siguro. Pero anyway. Oo, may chismis na Oh, di kumakalat ba? eh. Like, ganda ng defense na pinakita. Ganon, ganon. So, yun. Like, I think this lineup is really good. Kung may papalitan man sila coach Tim, siguro kung may nagka-injury, kung may, kuwari di Mm. maka-attend ng practice, ganon. Siguro one or two players lang. Pero, overall, okay na tong lineup. Siguro, feel ko, they just need maybe one more big man siguro. Maybe like a Mm. Justin Baltazar. Pero di ko lang sure who they can Oo replace eh. for Justin Baltazar. Oo, yun Mm. nga, yun din eh. Tama. Parang kahit ako may mga, yun nga, may mga specific players ako in mind na pwede. Pero, Sige, sige, sabihin mo, isa lang, isa lang. Kahit walang explanation, isa lang. yun nga, si Pwedeng Balti. Balti, pa Balti rin si lang. Balti. Oo. Oo eh. So yun, sa akin sorry, dadagdag ko lang. Sa lineup kasi dito sa Gilas, actually ako last episode nahanap ko yung shooter, 'di ba? Parang resident shooter. Feeling ko okay lang kahit white kahit kahit wag na sila magdagdag ng parang resident shooter kasi yung Oftana and even yung Tamayo Oo, medyo kaya na eh. dinidevelop na to be something like that, 'di ba? So ganda nung laro ni Oftana kahapon. Tapos si ano din, si Tamayo as well. So pwede na yun. And correct me if I'm wrong na lang, Aaron, kasi syempre ikaw shooter ka din. Tingin ko, and mas kabisado mo yung ano. Well, actually, correct nyo na lang ako if tama yung Grabe yung pagkaintindi ngiti ni ko. Aaron, oh. Shooter Oh, ako. shooter yan eh. Grabe yung ngiti, Sheesh! oh. Oo, Takip sumushoot bibig, ng oh. shot. Sheesh! Pero anyway, kasi nga triangle system eh, di ba? So, mas less, kung napansin ko, parang mas less yung tinitake nila from the outside, these windows, unlike before. Mainly because, kasi nga, di ba, yung pass system, drive and kick. So talagang yung na-open na tira is sa labas. So this time triangle. So they're always passing to the open man. And then kung may makita sila na high percentage shot which is normally nasa inside the paint, dun nila kinakapitalize. So mas less na ma-maximize yung shooter. So parang with the lineup they have, parang okay na rin naman kahit wala masyadong resident shooter. Ano, Aaron, tingin mo? Or tamali yung pagka-intindi ko. Kasi parang konti yung tinitake nila eh. Hindi, Pero tama maganda yung naman yun percentage na nila. yung sabi mo na, di ba, they take it inside the paint. Mas prefer nila na dun sa loob mag-attack. Pero you have to take into account na yung kalaban natin this window is Chinese Taipei tsaka Hong Kong, di ba? Mm. So, two really small teams, no legit seven-footer, no legit na big man na talagang dominant in the paint like Raguna from Korea or kahit yung sa Mhm. Jordan, yung mga big Mhm. man nila doon. So, I feel like having more shooters is always something that you need and it's gonna be a good problem to have a lot of shooters, diba? So, yun, di ko lang sure kung sino kasi pwede tanggalin kasi ang ganda na ng pool natin eh, diba? Yung Pero, construction ng Mm. yun, team. oh, diba? Ang ganda na eh. Like, gusto natin mag-add man ng player, you're gonna have to take someone out, di ba? Eh, parang lahat naman sila may role dun eh. Pero si Jordan Heading din sana, di ba, kung mapasok dyan sa Mhm. lineup. Para lang, kasi it can't be all on Calvin Oftana lang eh, or Tamayo. Kailangan may isa ka pa kasi there's really gonna be a game na itong si Calvin or si Tamayo, mag-off night yan eh. So, kailangan mo ng isa pa na pwedeng pumalit, di ba? Sama rin natin sa ano, yung mga ideal players na gusto natin. Si Renza Bando. Tama. Sige. Sino ba? Si Abando, alam naman natin yan. Ako, fan ako ni Abando. So, parang Oh, ayoko we're na all magsalita fans of kasi. Renz. Tsaka So, yun nga, yung si SJRJ din pala. pero point guard. O yun nga, yun, hindi lang resident shooter ang sinasabi ko. Like, yung players nga to eh. Ah, okay. Pwedeng point guard na kumbaga who could be like at the LA Tenorio coach, yung parang sa Hinebra may LA si coach team sa Gilas. Sino na? Hmm. Ikaw, Aaron, may player ka ba daw na gustong i-add for Gilas knowing na, yun nga, Ano sabi lang mo, hypothetical lang to. Hindi to yung ano, parang gusto lang natin. Regardless if, I mean, alam naman natin na dapat may tanggalin. Pero like, at least na ma-recognize lang. Oh, talaga ako, Heading, Baltazar, Bolik, yung si Aberientos, Belangel.
Para mapasama. Kahit nga si Navarro, di ba? Gusto ko rin Oo. isama Ay, pero Navarro. wala nang spot eh kung ganun. Oo. Hmm. And so, yun nga, with all of those players na sinabi nyo, okay, kahit na hindi sila makalaro, okay na din kayo doon dahil so maganda Oo, naman tong 12 na to. maganda rin naman. Actually, wait lang sorry correct me if I'm wrong, pero pag tinanggal si Aguilar doon in the next, kasi nga diba magre-retire na si Japet, papasok doon si Junmar. So si Edu, 13th man or 12 man pa rin? 12 man pa rin yun. Alam ko ano Ah, sila eh. Nag-short rotation okay. si Coach Tim nun eh. Oh, 11 lang Okay. ata, no? Mm. Okay. So kumbaga ano to, kumbaga 13 na yan kasama na si Aguilar. Mm. Parang, 13, okay. saktong 13. Pero Okay. since yun, nawala si Junmar tsaka si AJ. Tapos naging si Malonzo. Okay. Yun lang. So, add ko na lang din. Pareho lang din naman tayo ng gustong makita doon. Ako sa akin si Bolik tsaka si sorry. Bolik, Tolentino, tsaka sama mo na rin si Navarro. So, yun. Solid yun. Tsaka Abando pala. So, maganda din yung makasama. Pero, I think I'm liking what I saw. Kung ano man yung nakikita ko for Gilas din. Kahit konti lang din naman yung nakita ko last week. Pero yun. Anyway, let's go to... Wait lang, sorry nawala yung thought ko. Pero anyway, natawa na ako. Wala, nag-break in character. Pero, sorry. Ah, pinuri na natin yung Gilas di ba? So, pinuri na natin yung lineup, yung games nila, yung mga players na nagpakitang Gilas. Eto, medyo mahirap na tanong. Pero ano yung parang kailangan pa i-improve ng Gilas going to the next window? Na, syempre, mahirap na yung kalaban with New Zealand. Ikaw muna, Aaron. Ano ba kailangan i-improve, ah? Kasi puro maganda yung Oo, pinakita di nila, ba? di ba? Medyo mahirap kasi yun yung ano parang it's finding like a needle in the haystack kasi nga ang ganda nung pinakita last week. Pero if may improve pa, ano yun? Siguro Improve yung ngayon, kalaban turnovers nila. nila. Ano? Sa Wait, sorry. turnovers, dun sa Oh. turnovers and taking care of the ball. Kasi may Oh, mga yun times din. nung sa Hong Kong, di ba? Like, nakakadikit yung Hong Kong kasi dami nating turnover, dami nating sloppy passes. Pero I feel like that's just the result nung parang ngayon pa lang sila nagsama. First First window pa lang, actual di ba? game. Oh, first actual game, di ba? I don't think they had any scrimmages na parang with like different teams, di ba? Yung mga ganon, like mga tune-up, wala pa naman, di ba? So, Mm. yun, parang taking care of the ball siguro, mga turnovers nila, limit nila. Pero overall, parang goods naman performance nila kasi 50-point blowout, 30-point blowout, di ba? What more can you say, di ba? Hmm. Oh, wala ka naman sabi sa ano, yung 50-point goal. Obviously, Wait lang. na-execute. Ah, sige, goal. To add lang, tingin ko lang naman, di ko siya nasingit. Pero anyway, singit ko na lang dito. Yung pinagkaiba ng Hong Kong at Taipei, although parang before this, we're looking forward to the Taipei matchup kasi feeling natin mas malakas sila kaysa sa Hong Kong. Pero parang iba yung resulta. Feeling ko kasi nung Hong Kong, kaya 30-point blowout lang yan. Nandun yung kapa Yun nga. factor Yung, di ba, Mm. first half, parang ang dami pang nagsasabi, hello, Dikit pa yun nga nga, si halftime Aaron, eh. dikit pa din biglang nag-blowout. Pero to kay Taipei from the get-go, Mm. tambak agad, di ba? Mm. So, feeling ko yung kapa factor lang yun. And, feel, pagdating ng window 2, wala na yun. Oo. Siguro, di ba? 5 minutes lang yun, di ba? Kasi matagal naman yung February to November, pero sobrang maliit na factor na yun. I believe so kung mag-stay dun sa lineup na yun. So yun, ikaw, William. For me, actually, yan, nasabi mo nga nasabi, yun nga, nasabi mo nga, I was thinking of the same thing din Mhm. na kaya ganyan nangyari nung Hong Kong was medyo nangangapa pa sila. Pero yun nga, ang for me rin naman, uh, they were executing their plays properly. Pero, I mean, pag ano, hindi naman na question for me if yung competition, let's say kuya, New Zealand na nga yung kalaban, di ba? Kahit ba mapapano, di ba, alam na nila kung paano i-execute yung plays nila. Kaya if ever na kahit tougher competition na yun nandyan, di ba? More at least kahit papano, alam na nila yung options nila. Kaya parang I don't really see it as major challenge. I mean, it's gonna be a big challenge of course, pero hindi siya yung parang mapapaisip ka talaga na ano kakayanin ba nila on a bigger stage kasi alam naman natin na kaya nila. Basta
Kumbaga at least itong core na to, 'di ba? Keep this team intact and yung yung mga B-League boys. I understand naman na obviously ang mother teams nila is in Japan, pero 'di ba at least kahit papaano bigyan sila ng enough time to practice with the team. Especially parang kapag kunyari malapit na yung window, hindi yung kung kailan pa window lang. Yung mga, Hindi, wag naman yung binibigyan mga naman 2 sila ng weeks. ng Oh. time, Pero like di ba one usually week 2 weeks? before. Kaya Basta para may as much as possible longer sana. binibigyan sila, pero Oh. yeah, naintindihan naman Kasi namin. kasi yun, parang I mean, alam naman natin yung iba yung sistema ni Coach Chot, sistema ni Coach Tim. Kasi sa sistema ni Coach Tim, 'di ba, parang mas deliberate siya, mas structured na parang eto maraming options, maraming facets. So yun yung for me kaya mas importante na mas mahaba yung preparation time kasi hindi naman parang you can't afford to learn coach team system in a short span of time. So yun, may lamok, sorry. Anyway, sa akin lang yung feeling kong pwedeng improve ng Gilas, although syempre, ito, si circumstantial naman to, is syempre yung health. Kasi this Oo. time, Hong Kong Dalawa agad versus injured Taipei, eh. dalawang big man, di ba? Oo. Hindi lang dalawang injured, dalawang big man. Hmm. Kung nagkataon New Zealand kalaban natin, which is mas malalaki, kakailanganin natin yung interior defense ni Edu tsaka yung post presence ni Fardo. 'Di ba? So kailangan yung health maalagaan kahit papaano Hmm. for the next window, knowing na to si Edu medyo may konting injury bug 'di ba? So sana 'di ba, maging healthy pa siya. The conditioning will be Hmm. really key for Si Migs Aitona, ikaw November. na bahala dyan. Di ba yun yung ni KQ? Di ko alam. Sa Lasal, oo, sa Ba, Lasal siya, sila ni Jello Oo, sa Lito. Lasal. sa Lasal ba? Di naman Edu sinasabi ko So, Kaya nga, kaya ah, nga since na-elevate nila yung conditioning ni KQ, baka magawa rin nila kay Edu. Hindi ko sure. pwede. Ay, wait lang, baka mamaya. Hindi ko disrespect yung current SNC ni AJ Edu ah. Nililinaw ko lang ah. Medyo kinabahan ka dun Oo nga kasi baka mamaya. Hindi, Eh, hindi, inaano ko lang yun. ah. I was just So yun, basing it on how KQ improved his conditioning. yun. Tingin ko yun, condition yung pwedeng improve kasi nga parang hindi natin kakayanin at this point na mawalan ng ng Edu or Fajardo coming to a bigger roster like New Zealand. O tsaka mas And athletic si AJ Edu eh. so yun. Pero anyway, ito, yun, tapos na tayo dun. Parting shots na lang. Medyo, ayan, tagal-tagal na rin naman yung episode na to. So, parting shots about Gilas, Pilipinas. Sige, simulan mo, Aaron. I just wanna say, ang ganda ng pinakita ng Gilas this window. Pero ang true test talaga ng Gilas is gonna be in the upcoming FIBA events, most especially this July. May OQT tayo. That's against Yun. Latvia and Georgia. So really exciting games to look forward to. Actually, itong Gilas season just started now and it's just about to get better. So for all of us Gilas fans, Gilas fanatics, we're gonna stay tuned para dito sa mga laban. Isipin mo, may kita natin Gilas against Latvia, Gilas against New Zealand, Gilas against Georgia. So dito na talaga yung mga true test ng Gilas. Pero buti Map. napakita naman ng maganda, di ba, yung Gilas against Hong Kong and Chinese Taipei. So yun, let's all stay tuned and let's all support our national team for our next upcoming games that are gonna be tougher. Yun. Teka, wait, sige. Ako, time out, time out. So may OQT pala sa July. Yes. Oh. Eh di So, yun mas yung ready, eh di by then mas ready na tayo sa New Zealand. Tama. una, Actually, tama. in Kasi between yung OQT. merong bigger competition outside like prior to that window. So ano pala, eh di parang for me hindi na ako parang hindi na ako kakabahan sa sa New Zealand. I mean like I don't mean this in a way na sure win tayo against New Zealand. What I mean is kumbaga we can expect a better fight this time around. Kasi we were able to face tougher competition pa. Kaya yeah, yun nga for me, yung malaking parang confidence booster din siya itong Olympic qualifier. I mean, of course they would parang they would compete to win the games pero
kahit papaano, 'di ba? Parang may establish kang kumpiyansa at saka may matututunan ka from facing European teams. Ano yung Latvia at saka hindi isa? Georgia. Georgia. So, Ay, Georgia. Oh, yung Latvia. mga dun, Latvia si Kristaps, tama 'di ba? Kristaps yun eh. Oh, Kung Kristaps. maglalaro. Kristaps. Tapos Si Georgia is si Valanciunas. Latvia ba or Hindi, Lithuania? Lithuania yun. Lithuania yun. Lithuania yung pinanood ko nung FIBA World Cup. Okay, okay. So, yun. So, Latvia, si Kristaps. May nag-NBA player, di ba, pag OQT. Pas Oo, Tony Olympics Parker yun yun eh. Oo. dati. Si Olympics yun eh. Clarkson nga pwede dun eh. Oh, so, Taga saan yung OQT? Dito Sa din ba? Latvia. Riga, Latvia. yun. Okay, okay, okay. So, yun. So, Si George. ayun nga. May matututunan tayo dyan. And, yun nga, for me, yun nga, to cap it all off, sobrang excited ako sa program na ano, na binubuo ni Coach Tim. As in, kagabi yung best friend ko, message ko, sabi ko, pare sana ito na talaga. Sana may continuity itong program ni Coach Tim hanggang sa next World Cup. Or if kaya, longer than that, di ba? Matuloy-tuloy yun. Kasi, andyan na nakikita mo na yung parang, di ba may mga posts nga na yung Tamayo and Kiambo sinasabi the future is now, in which agree naman tayong lahat kasi yung kumbaga yung sinasabing future lumalabas na eh. Kaya yun, sobrang excited ako. Diba? Hindi na to yung parang dati na kahit sabi natin maayos to be a little generous to the previous programs, 'di ba? Maayos pa rin yung naging lead up, 'di ba? At least ito mas kumbaga less drama na siya. 'Di ba? And nakikita naman natin yung mga fans. I mean, obviously di naman mawawala na may mga toxicity pero kumbaga less yung toxicity on social media. Kaya for me, yun din masarap din panoorin na lahat tayo nag-enjoy ng kung ano nakikita natin sa national team natin. Okay, so, sa akin lang naman, medyo nawala na rin nakamutan ko na yung OQT at the back of my mind kasi nga medyo hindi maganda yung World Cup natin. So, ngayon parang naalala ko lang bigla, o nga pala, ano tayo qualified tayo sa OQT, which is gonna be a big task. Medyo wala pa akong expectations doon, to be honest. Kasi medyo mababa pa talaga. 'Di ba? Hirap yun eh. Latvia, Georgia. Ang maganda lang doon, sa tingin ko yung silver lining doon is, kung titignan niya natin yung November for New Zealand, at least meron tayong July na magi-gauge natin kung nasaan na ba tong promising Gilas program ni Coach Tim. 'Di ba? Yun naman yung isa sa mga silver linings. Pero syempre, as a Filipino, we want to win that OQT and then leading up to the New Zealand din. Pero for me, now is, yun nga, magandang gauge yun for Gilas. Tougher competition din. And iba yung lagpas Asia yung makakalaban nila. So yun, and this window 1, okay, di ba? 2-0, Successful. Oh. successful. Pero kayo, before we end the episode, one word to describe yung window 1 ng Gilas Pilipinas with the new program and promising lineup. Sige, ikaw muna, William. One word lang baka one paragraph Promising. yan. Sige, promising. Promising. Ikaw, Aaron. Sa akin, potential. Potential. Hindi ko alam, wag niyo na ako tanongin kasi walang kwenta yung sagot ko kasi biglang Sabi mo pumapasok. rin, ikaw nagtanong tapos di mo Oh, sige, sasagutin. sige. Sabihin mo na. In the words of fellow Lasallian, amazing. Sabi ko sa inyo, walang kwenta yung sagot ko pero biglang pumasok, one word So, amazing. Patanong-tanong ka, di mo rin naman pala kaya sagutin eh. Hindi, kasi, nasagot ko naman, Oo, amazing, di ba? nasagot mo naman, nasagot mo naman. Diba? So, yun lang naman salamat ulit sa panonood ng isa na namang episode ng ating License to Shoot podcast. Um, sundan nyo ulit sundan nyo halina't subaybayan yung aming episodes about definitely Filipino basketball. Siguro yung Gilas content will be Every now magiging and then. bihira ulit muna kasi syempre may mga other uh, basketball events na pagtutungan ng pansin. Pero syempre, yung Gilas, pag may mga big updates, di mawawala yung mga Syempre. pag-uusapan natin yan, di ba? So, yun. Yeah, marami kaming nakaplano, especially magsa-start na rin yung All Filipino Conference. And then sa UAAP, marami na namang transfers and other big news na nangyayari. Kaya abangan nyo since tatlo na kami and then pwedeng bumalik sa dalawa, 'di ba? For some episodes. Pero
as much as possible na subukan namin na magkita-kita and to release content as regularly as possible. Yeah, and for Aaron, for Wilmin, this has been William. We are Licensed to Shoot podcast, and until then, take it easy, stay safe, have fun. Peace, yo.